time ko nga. Ang dami hong expose netong si ate eh. Pakinggan nyo mga kababayan ha. Pasok. Ano sasabihin ng Duterte administration, yung mga panatiko, followers, na hindi maka-Pilipino, kundi maka-Duterte lang o maka-politiko, paniniwalaan. Kasi papatay na nila ako eh. Ala ka, papatay na pala ni Digong ito. Yes. Yes. Alam mo ba yung nangyari kay dung sa isang USEC ng sweepstake? Ala ka, Salome Iskander. Yun yung si Barayuga. 'Di ba? Yung nangyari sa sweepstake, PCSO. Yung nangyari kay dung sa isang USEC ng sweepstake, Philippine, ano ba yun? Yung kay Gerald Barayoga. Yan. PCSO po? Yeah, PCSO. Mapira. Nakati. Oo, kasi sasabihin na ni ate kung ano totoo doon eh. Di ba sila Rowena Garma yung nagpapatay daw? Di ba no mga kababayan? Pyra Lucas. Shoutout po sa inyo. John Carlo Liope. Di ba no? Anong nangyari? Nakat lang mga kababayan. Mukhang yung host hindi yata kilala yun. Sige, pakinggan pa rin natin. Naalala ko lang, ewan ko if you remember, the name of Las Cañas. Di ba ano rin sila, parang ganito rin yung nangyari na merong high-ranking officer ng police na nagsalita tapos ginigit ng mga Duterte hanggang to the point na nagtatago na tong mga witness na to kasi parang hinahabol nga sila. I think may connection ito sa dati pa talaga pong issue magmula nung mayor si dating Pangulong Duterte which is the Davao Death Squad. Ganon ang sistema sa Davao. Alaka! Hindi ko alam kung anong connection ni ate. Assignment natin yan kay John Carlo Liope. Pa-shoutout boss Mike from Bataan bago maubos. Roque yung mga lupa namin dito. Naubos na ba? I-research nga natin tong si ate Mapira, if you have a little knowledge, paano po or how do you think the Davao Death Squad was transferred from a local implementation to a national implementation when Duterte was the president? Oo nga. Kasi ginawa ni Duterte yon, naging formula niya yon sa Davao para to control the entire Davao, para katakutan siya. Oo nga. And hindi para kasi andyan sina Michael Yang andyan yung mga ibang Chinese. Which is, merong intelligence report na they are connected in drugs. And saan ba nagagaling ang droga? Di ba sa China? True. And you love China. There's a lot of reports. And why you love China? At bakit ka nagkaroon ng advisor na Chinese national, which is bawal? Michael Yang? So si Michael Yang po is a Chinese national, hindi po siya Filipino citizen. Chinese national. Oo nga. Matagal na nating alam na Chinese national nga yan. Pero dito kayo magugulat kung gaano nakatagal kakilala ni Digong yung Michael Yang. Ang tagal-tagal na pala mga kababayan. Wala pa tayo, Jay Sales, sa mundo, magkakilala na silang dalawa. Pasok. Interesting. Chinese hindi pwede passport. Kasi, threat to national security yun. Hindi Exactly. And in fact, Michael Yang and Duterte, late 80s pa sila magkasama. Kita nyo, 1980s pa. Di ba, mga kababayan, Maring Gina, Addictus Rex, Nako! Eto na. Ate Cho lang, mag-like muna kayo. They are friends. So, lumalagay na may connection na po pala even before pa. Yes. Nako. Wow. So, paano ka, eto lang the only president na nakakapasok sa Malacanang ang mga drug personality Chinese. Minaman-man ko yun while I'm BACC. Kaya nga nila kailangan sirain na ako, gawa na ako ng kwento kasi masyado na akong
Maraming Isipin mo alam. ha, kung talagang nanloko ako ng tao na 1.2 kuno na ginamit nila panira sa akin, Oh. bakit hindi ako idinimanda? Mm. Asa ng ebidensya? Oh. Mhm. Noon, hindi uso ebidensya. Oh. Hindi uso Parang ang tanim due lahat, process. Oo, papatayin ka na lang. Sabi dito ni Mama Nis, napansin mo rin, bakit kaya Boss Mike ang dami nang naglalabas ang kontra Duterte? Kasi naramdaman nila na mahina na si Duterte. Mahina na ang kampo ng mga Duterte. Wala nang asim. Kaya ngayon, naglalabasan, lumalakas na yung loob nila. Di ba? Nakita mo yung mga nilalabas ng kung sino-sino ngayon. Oh, tignan nyo mga kababayan, Grabe, mga kababayan to, grabe to ha. Oh, ito pa isa. Oh, pasok. Kakaiba ni Duterte at saka BBM, no? Pareho, si Duterte kasi, Ito, pagkakaiba daw ni Duterte tsaka ni Digong, ay ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Reynaldo Manawis, shout out naman dyan, always watching from Pangasinan, masantos siya kalabyan at si kayon amin. Training Lozano, hello po, siya Chris Ligtan, nandyan na rin. Sa lahat ng mga bagong dating, cheers, cheers! Si Pebbles pa lang, Boss Mike, dami nang nilabas. Kita mo? Di ba yung mga maka-Duterte noon, Marites Musni, di ba? Hindi nyo ba napapansin ang problema ng Whitey ngayon, mga kababayan? Ayan, sabi ni Marites Musni, pang 331 like na siya. Pero yung nanonood, kakapranggot lang. Di ba? May problema, Marites Musni, ang Whitey, sabi ni Nyulo. Eto, pakinggan natin. okay, ang pagkakaiba ni Duterte at saka BBM, no? Pareho, si Duterte kasi, marunong siya mambola, pagpatawa, pabrabado. Mostly sa mga tangang Pilipino, hero. Oy, makinig kayo mga DDS, Tingnan nyo. Sabi ni ate, si Duterte daw, ganyan. Kaya yung mga tanga nakukuha, nets. Eto, pakinggan nyo. Ulitin natin, Okay, ang pagkakaiba ni Duterte at saka BBM, no? Pareho, si Duterte kasi, marunong siya mambola, pagpatawa, pabrabado. Mostly sa mga tangang Pilipino, hero, ang tawag dyan. Naku, mga kababayan, yung pala yun. Pagka marunong kang magpatawa, pagka marunong kang, mga kababayan, ngaw-ngaw ba? Sa mga politician, Lunita, Mira Luna, Lumanda. Mga kababayan, yung pala yun, yun ang hero sa mga mahihina ang ulo. Grabe, no? Like for example, si Fernando Poe Jr., nakikipagbarilan. Yan ang gustong-gusto ng mga Pilipino. Robin Padilla, ganyan ang mga Pilipino. Personality. Pero hindi nila inaalam kung ano yung nakatago. Basta yung salita lang, hindi sila marunong mag-observe, hindi sila marunong mag-research, at panatiko ang Pilipino. Kita nyo? Ganun na ganun ang mga DDS, Benji Bernardo, wag mo kong isali dyan. Ay, nako. Marilu, Casero, thank you naman ho, Grabe, no, mga kababayan, Abigail Cabral, totoo yung sinasabi ni ate, na kapag karamihan sa mga Pilipino, yung pong ganong mga politiko, hindi ako politiko, sasali nyo ako dyan, mga kababayan ko, yun ang gustong-gusto ng tao. Sabi tuloy ni Jeffria, hero ka din, Boss Mike, magaling ka magpatawa kaya nga yung mga DDS nandito sa atin Di ba no? Joseph Machete. Hayop na yan, mga kababayan. Ruel San Pedro, Elena Garcia. Kasi nga, mga kababayan, tignan nyo, mga DDS nandito. Kasi yung natatawa sila kahit na ganun di ba? Joey Dolyaga. Sige.
binoto ko Boss Mike si Digong noon kasi akala ko gagawin niya, yung pangako niya na ititirik niya ang bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ewan ko, mga kababayan ko, di ba? Pay mura, no? Oo, sige tuloy. I am not pro-politician, never. I am pro-Filipino and pro-Philippines. Hindi ko tinitignan ang salita. Tinitignan ko ang gawa. Yun dapat. Alam nyo na. Kaya kayong mga didis, pag tinanong kayo, anong nagawa ni Sara, wala kayong masagot. Anong nagawa ni Digong, wala kayong masagot. Pinagmumukha kayong tanga ng mga Duterte. Di ba mga kababayan ko, Lance de Jesus. Shout out po. Ganon. Madaling mauto ang mga Pilipino. Yung mga DDS lang yun. Hindi tayo kasama ron. Hindi tayo kasama. Tignan nyo mga kababayan ko Ano ang kagalingan ng mga DDS? Yung pong gumawa ng trolls. Gumawa ho ng mga propaganda. Tapos ngayon, mukhang tayo kasi, organic tayo, di ba? Regador, wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama. Regador, ang sa inyo bebenga. Regador, wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama.